Magkatabi sa sofa sina Joel at ang kabit niya. Halos magdikit na parang silang tunay na mag-asawa. May wine sa mesa, may kandilang paubos na, at ang cake na may nakasulat na Happy First Monthsary, Love. Kalahati na lang. Tawa pa sila ng tawa. Parang walang taong nasasaktan sa likod ng kaligayahan nila. Si Joel akala mo'y hari ng panluloko. Kampanteng kampante. Feeling niya ang galing-galing niyang magsinungaling. Ang hindi niya alam, bawat subo ng cake ay palapit ng palapit sa huli niyang masayang sandali. Pareho silang nanlamig nang biglang bumukas ang pinto at nakatayo ang isang babaeng may maleta. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Tahimik ang silid ng dorm ni Mara sa ikalimang palapag ng building. Ang lamig ng aircon ay parang kaunting ginhawa sa pagod niyang katawan. Pero kahit na ganoon, ramdam niya ang bigat ng katawan at puso niya. Nakaupo siya sa gilid ng maliit na bunk bed. Nakatingin sa laptop habang binibilang ang overtime hours niya sa spreadsheet. 8 oras na naman. Plus 2 hours today. Bumulong siya sa sarili, sabay dampe sa liig niya ng sakit. Kung sa tingin nila nakakapagod to, ay di ba mas lalo pang nakakapagod sa pamilya ko sa probinsya? Pinindot niya ang send na transfer app. Halos nanlalata ang mga mata niya. Nanginginig ang mga kamay sa sobrang pagod. Pero alam niyang may ngiti sa mukha ni Joel kapag dumating ang perang ito sa kanilang account. Tumayo siya at naglakad papunta sa maliit na bintana. Ang lungsod sa gabi ay puno ng ilaw at ingay. Pero sa kanya, parang tahimik at malayo. Nakaramdam siya ng lungkot at pagkamis. Tumunog ang laptop niya, notification ng video call. Joel! Mahinang sigaw niya habang hinahawakan ng headset. Hi love! Sumagot naman si Joel. Nakangiti pero halatang may iniisip. Kamusta ka dyan? Okay lang. Medyo pagod. Pero okay. Ikaw Joel, busy? Maya-maya, napansin ni Mara na mabilis ang kilos ng asawa niya. Parang gusto agad na matapos ang tawag. Yeah. Medyo. May meeting pa after this, pero okay lang. Okay ka lang ba dyan? Tanong ni Joel habang nakatingin sa paligid. Hindi diretso sa camera. Okay naman, sagot ni Mara. Napangiti siya ng bahagya. Pero may kaunting kirot sa puso. Nag-overnight ka na naman sa office? Medyo. Alam mo na, sagot ni Joel. Basta huwag ka mag-aalala. Okay lang kami dito. Tahimik sandali at nakaramdam si Mara ng kakaibang lungkot sa bilis ng pakikipag-usap ni Joel. Parang may iniiwasan siya. Pero pinili niyang wag nang pagpilitan. Mas importante sa kanya ang ngiti ni Joel. Habang nag-uusap, hindi niya namalayan ang anino sa likod ng kanyang asawa. Babaeng may mahabang buhok ang dumaan sa doorway. Lumingon sandali at nagpakita ng mabilis ng ngiti kay Joel. Ngiti na parang may sikreto. Hindi naman napansin ni Mara ang eksenang iyon. I miss you, bulong ni Mara. Halos walang lakas ang boses. Miss na kita. I miss you too, love, sagot ni Joel na bahagyang napabuntong hininga. Balik ka na dito pag kaya mo. Basta, ingat ka palagi. Tumitig si Mara sa screen. Gusto sana niyang sabihin na sobra ng pagod niya. Na gusto niya nang huminga ng maluwag. Pero alam niyang hindi siya pwedeng huminto. Ang bawat sentimo na naiipon niya ay para sa kanilang kinabukasan. Love, nag-away na naman ba kayo ng kapitbahay? Tanong ni Joel. Papalitan ng ngiti, subalit may bahagyang tensyon sa boses. Wala naman, sagot ni Mara. Konti lang sa stress sa trabaho pero kaya naman. Good. Alam mo, mahalaga ka sa akin. Huwag mong kalimutan yan, sabi ni Joel. Napangiti si Mara pero may kakulangan sa ngiti niya. Para bang may pira-pirasong pangungulila at pangungulata sa puso niya na hindi kayang punan ng salitang lamang. Joel, alam mo minsan naisip ko,
Bakit ganito kahirap? Bulong niya at bahagyang nanginginig ang boses. Para bang kahit anong gawin ko, parang kulang pa rin. Love, sagot ni Joel, parang napahiya o naiinis sa sarili. Huwag mong isipin yon. Para sa atin, okay lang. Kaya natin to. Tahimik na muling napaligiran ng silid ni Mara. Nakatingin siya sa screen, sa mukha ni Joel at sa mga palad niyang nanginginig sa pagkakapagod. Napapailing siya. Alam niyang kailangan niyang maging matibay. Hindi para sa sarili, kundi para sa pamilya niya sa probinsya. Babalik na ako, pagkaya ko. Bumulong si Mara. Higit para sa sarili niya kesa sa naririnig ni Joel. Sabihin mo lang, love. Sagot ni Joel at tila nagmamadali nang matapos ang tawag. Mag-iingat ka palagi. See you soon, ha? Okay, love you. Mahina ngunit tapat na sagot ni Mara. Love you too. Naka-off ang video call. Nanatili si Mara sa harap ng laptop. Huminga siya ng malalim. Pinipilit-pilitin na pigilan ang luha. Pagod na siya. Sobrang pagod. Pero alam niyang may dahilan ng lahat ng sakripisyong to. Bawat araw, bawat overtime, bawat pag-iwas sa sariling pagkain para makatipid ay para sa kinabukasan nilang pamilya. Lumapit siya sa kama at humiga. Nakatingin sa kisame. Sa likod ng kanyang isipan, may damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang may kaunting hiwaga sa bawat mensahe, sa bawat tawag, na hindi niya kayang punan sa sarili niyang presensya. Ngunit pinili niyang manahimik at magtiyaga. Okay lang, kakayanin ko to. Bulong niya sa sarili sa dilim ng kwarto. Para sa pamilya, kakayanin ko. At habang unti-unti siyang natutulog, ang lamig ng gabi at ang tahimik ng dorm ay naging saksi sa kanyang walang sawang sakripisyo. Isang sakripisyong tahimik, puno ng pagod pero may pag-asa. Matahimik ang opisina ni Joel. Nakaupo siya sa leather chair at nakatingin sa monitor habang mabilis siyang in-scroll ang feed sa social media. Sa gilid ng mesa ay nakalinya ang ilang mamahaling pabango at isang bagong wallet na kakabili niya lamang. Lumapit ang office assistant. May dalang envelope na may sticker ng priority transfer. Sir, may incoming remittance from Mara, sabi ng assistant. Ngunit hindi siya agad tumingin sa dokumento. Thanks. Ilagay mo na lang sa desk ko, sagot ni Joel at sa sandaling yon, mabilis siyang tinabi ang envelope sa drawer. Tinanggal ang ibang dokumento at sinigurong walang makakakita. Sa kabilang silid, sa dorm abroad, nakaupo si Mara sa sofa. Hawak ang phone. May notification ng text mula kay Joel na nag-flash ng sandali lang. Mabilis siyang na-delete bago pa ito mabasa. Bulong ni Mara sa sarili, bahagyang napasinghap. Bakit kaya ganito ang timing? Tumunog ang video call niya. Pinindot niya ang green icon. At sa kabilang dulo, lumitaw si Joel. Nakangiti at may hawak na tasa ng kape. Para sa mundo, normal ang eksena. Maalaga at mabait. Hi love, bati ni Joel sabay abot sa screen. Nagkakape ka na ba dyan? Hi, oo, kape lang, sagot ni Mara. Pilit nang initian ng sarili habang may bahagyang kirot sa dibdib niya. Alam niya na may tinatago ang asawa. Good. Love, today na lang ako bahala sa pagpadala sa pamilya mo. Relax ka lang ha? Sigurado akong darating lahat yan sa kanila. Sabi ni Joel at may malambot na boses. Puno ng pangako na para bang wala nang dapat alalahanin si Mara. Salamat Joel. Nakakagaan naman ang loob sa ganon. Sagot ni Mara at pilit pinipigilan ng kutob sa nararamdaman niya. Wala yon, love. Sagot ni Joel. Alam mo, gusto ko lang masiguro na may pahinga ka rin. Hindi ka na kailangang mapagod. Alam mo, todo effort ka na dyan sa work mo. Tumango si Mara at medyo napangiti. Salamat, pero alam mo na, gusto ko makatulong sa pamilya ko kahit konti. Huminga naman si Joel ng malalim. Mabilis siyang tiningnan ng phone. May flash na notification muli ng text. Pero agad niyang dinilit bago pa ito mabasa ni Mara. Muling nag-smile, para bang walang nangyari. Love,
Promise, relax lang. Todo effort ka na dyan. Kailangan mo ring i-enjoy ang oras mo. Mag-reward ka rin sa sarili mo dyan. Sabi niya sabay tingin sa screen na parang tinitiyak ang pagiging maalaga niya sa panlabas sa mundo. Okay, Joel. Sagot ni Mara na medyo may alinlangan. Ngunit pinili niyang wag nang magtanong. Alam niya na hindi lahat ng bagay ay kailangang idaan sa confrontation. Lalo na kapag pagod at sabik siyang magpadala ng pera para sa pamilya niya. Sa drawer ng opisina ni Joel, bukas ang envelope na dapat ipadala sa family ni Mara. Kinuha niya ang pera at may bahagyang bahagi niyang inilagay sa safe sa tabi ng kanyang desk. Ang natira, mababang halaga na lamang. Yun ang kanyang ipapadala. Sulyap lang niya sa mamahaling pabango sa tabi at isang manipis na ngiti ang umusbong sa kanyang labi. Konti na lang. Okay to. Bumulong siya sa sarili. Parang naglalaro sa sarili niyang mundo. Samantala, sa dorm ni Mara, tinitingnan niya ang phone na para bang may nararamdaman, ngunit hindi niya masabi. Pinindot niya ang app para tingnan ang remittance, pero may delay. Delay naman. Okay lang. Siguro may technical issues lang. Bulong niya. Pinilit niyang wag isipin ang posibilidad na may bawas sa pinapadala. Joel, miss ko na talaga ang pamilya ko. Sabi ni Mara sa video call. Halatang may lungkot sa tinig. Alam ko, love, alam ko. Sagot ni Joel. May pakiramdam na pinaparamdam talaga na maalaga siya. Pero relax ka lang. Akong bahala sa kanila, diba? Sabi ko sa'yo, lahat maayos. Sige, salamat sa effort mo ha. Pero sana next month, makompleto ng padala ha. Promise. Promise, love. Basta relax ka lang. Alam mo na lahat sa'yo, para sa'yo. Sabay ngiti ni Joel. Natapos ang video call at nanatiling nakaupo si Mara. Pinindot niya ang blanket sa lap. Pinipilit pigilan ang sariling kutob at panghihinala. Siguro nag-overthinking lang ako. Bulong niya sa sarili. Ngunit sa ilalim ng puso niya, may kaunting kirot na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kabilang silid, si Joel naman ay humihinga ng malalim. Pinindot niya ang mamahaling pabango. Inamoy ng bahagya at ngumiti ng bahagya. Everything is under control. Para sa akin at para sa kanila. Bulong niya. Pero sa ibang paraan. Alam niyang may maling nakatago sa ngiti niya. Lumipas ang gabi, tahimik ang dorm ni Mara. Nakahiga siya sa kama. Nakatingin sa kisame. Iniisip ang sinabi ni Joel. May kaunting duda. Ngunit pinipili niyang manatiling matiisin. Para sa pamilya niya sa probinsya, para sa kinabukasan nilang inaasam. Mas pinili niyang tiisin ang kakulangan kaysa harapin ang katotohanan. Okay lang. Kakayanin ko. Bulong niya sa dilim. Kahit may kulang. Kahit may bahagyang hiwaga. Kakayanin ko. At habang ang buwan ay nakatingin sa kanya mula sa bintana, nanatili si Mara sa tahimik niyang sakripisyo. Nagpapatuloy sa pagtitiis, nagpipilit magtiwala kahit may bahagyang pangamba sa puso. Tahimik ang gabi sa dorm ni Mara. Nakaupo siya sa gilid ng kama, nakatingin sa phone, may tawag mula kay Joel. Ramdam niya agad ang tensyon sa boses nito bago pa man niya nasagot. Love, nakakaloka talaga. Nahuli ko ang tatay mo nasa sabungan, love. Sabungan? Joel, seryoso ka ba? Oo, love. Pinapakalma ko lang ang sarili ko para tawagan ka pero grabe, love. Nakaka-frustrate talaga. Sinasayang niya lang ang pera mo. Lahat ng pinaghirapan mo dyan sa abroad, para lang pala sa sugal niya. Seryoso na halatang galit si Joel. Pinipilit ipakita ang urgency at panganib. Si Mara naman tumigil saglit. Ang puso niya ay parang huminto. Naisip niya ang tatay niya, si Mang Berting. Mahina, tahimik. Simpleng tao lang na halos walang luho. Ngunit dahil malayo siya, dahil mahal niya si Joel, naniwala siya sa boses na puno ng galit at concern. Hindi ko alam. Mahina niyang sagot.
Nanginginig na ang kamay habang hawak ang phone. Sigurado ka ba, Joel? Hindi yan katuwaan lang? Love, alam mo namang hindi ako nagbibiro dito. Kung akong tatanungin mo, ako na lang bahala sa pera mo. Basta wag mo nang ipapadala sa kanya, sabi ni Joel. Parang may kaunting pananakot pa sa tono. Trust me, para sa atin din naman to. Si Mara naman nanlaban sa sarili niyang emosyon. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Gusto niyang ipagkatiwala kay Joel ang lahat. Gusto niyang panindigan ang pagmamahal niya sa asawa, pero hindi maalis ang guilt na unti-unting pumapasok. Okay, Joel, susubukan kong hindi muna magpadala kay tatay. Bulong niya sa sarili, sabay pintot ng end call. Napahawak siya sa kanyang dibdib, na para bang may kumakatok na kabigatan sa puso. Love ko siya. Love ko si Joel, pero ang tatay ko. Sa kabilang dulo ng bansa, tahimik lang si Mang Berting sa maliit niyang bahay sa probinsya. Nakaupo sa kahoy na upuan, nakaharap sa lamesa na may mga lata ng sardinas at kanin. Wala siyang alam sa sinabi ni Joel. Wala namang sabungan, walang sugal. Tahimik lang siyang kumakain. Iniisip ang simpleng araw-araw na buhay niya. Kainin muna tong sardinas para may lakas bukas. Bulong niya sa sarili, sabay abot sa baso ng tubig. Ang bawat hinga niya ay simple. Walang iniimbak na galit o lihim. Tahimik at mahinahon ang buhay niya. Balik sa dorm ni Mara. Nakaupo siya sa sahig, nakadapa sa kama. Luha ang unti-unting bumabagsak sa pisngi niya. Pinipigilan niyang sumigaw. Pinipigilan ng sarili na tumawag sa tatay at siguraduhing okay siya. Love ko siya. Pero si Joel, sinasabi niya na mali ang lahat. Bulong niya at bahagyang nanginginig. Kung ako lang ang titingnan niya, baka tama siya. Pero ang tatay ko, tatawag kaya ako sa kanya? Baka mali rin. Pero, bakit pa parang mas gusto kong paniwalaan si Joel? Nagpuna siya ng luha, huminga ng malalim. Ramdam niya ang guilt na parang kumakain sa loob niya. Kung hindi ako nagpadala, baka naman magutom si tatay. Pero kung magpadala naman ako, baka masila lang ang lahat. Para sa kinabukasan namin. Tumango siya sa sarili, pinipilit maging matatag. Hindi, kaya ko to. Kakayanin ko para sa pamilya namin sa hinaharap. Lumipas ang gabi at tahimik ang dorm. Nakahiga si Mara sa kama, nakatingin sa kisame. Sa isip niya, paulit-ulit ang boses ni Joel sa call. Trust me, para sa atin to. Ngunit sa ilalim ng puso niya, may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi niya maalis-alis ang kutob, pero pinili niyang maniwala sa minamahal niya. Sa sumunod na araw, habang si Joel ay nagkakape sa kusina, tinitingnan niya ang kanyang phone. May flashing notification, pero mabilis niyang dinelete. Parang dati. Sa tabi niya nakalinya ang bagong pabango at wallet. Muling ngumiti siya. Alam niyang kontrolado niya ang lahat. Ang pera, ang narrative, at ang tiwala ni Mara. Sa probinsya, kumakain ng si Mang Berting ng pandesal, tahimik, walang kamalay-malay sa intriga at paninira sa kanya. Para sa kanya, simpleng araw lang ito. Pero para kay Mara, gabi-gabing laban sa guilt, sa tiwala at sa pag-ibig. Natapos ang araw ni Mara sa tahimik na pag-iyak. Pinipigilan ng sarili na tumawag sa tatay. Pinipilit niyang ipanatag ang puso. Ngunit alam niyang may kaunting pira-pirasong hiwaga sa bawat salita ni Joel. Para sa kinabukasan. Para kay Joel. Kakayanin ko. Bulong niya sa dilim ng dorm habang ang ilaw ng street lamp sa bintana ay pumapasok sa silid. Naglalarawan ng kalungkutan, pangungulila at sakripisyong walang humpay. Ang guilt ay mabigat, ngunit ang tiwala niya sa asawa ay mas mabigat pa. Sa kanyang puso, nananatili ang paniniwala. Kahit mali o tama, para sa minamahal niya, kakayanin niya ang lahat. Tahimik ang dorm ni Mara sa gabi. Nakaupo siya sa sofa, nakatingin sa phone na parang may mabigat na nakasabit sa bawat notification.
May isang chat mula sa kakilala niya sa barangay sa probinsya. Nakita niya agad ang pangalan, Lorna. Bulong ni Mara sa sarili habang binubuksan ang mensahe. Ate, parang may ibang kasama si Kuya dito. Napangisi siya ng bahagya, pero ramdam niya ang kirot sa dibdib. Hinawakan niya ang sarili, pilit na pinipigilan ang sariling damdamin. Hindi ko pwedeng paniwalaan to. Bumulong siya, hawak-hawak ang phone. Mahal ko siya, pero hirap kami magkaanak. Kailangan kong kumapit sa kanya. Nag-scroll pa siya pababa at may isa pang mensahe. May kasamang blurred photo. Kitang-kita ang figure ni Joel sa palengke. May kasama, isang babae. Mukhang hindi malinaw pero halatang magkahawak ang braso. Tahimik lang si Mara, hindi agad nag-react. Pinagbasa niya ang larawan ng matagal. Halos tumigil ang mundo niya sandali. Ramdam niya ang kirot, ang pangamba at ang confusion. Ngunit kahit ganoon may bahagi sa kanya na pinipilit i-rationalize ang nakita. Blurred lang naman yan. Siguro may kamag-anak siya o baka hindi yun totoo. Bulong niya sa sarili. Pilit na pinipigil ang luha. Pinindot niya ang delete button. Naalis ang mensahe sa screen. Pero hindi naalis ang pakiramdam sa dibdib niya. Parang may maliit na tinik na dumikit. Huminga siya ng malalim at bumuntong hininga. Hindi gagawin ni Joel yan. Mahal niya ako. Bumulang siyang muli at halos nag-usap sa sarili. Pilit niyang kinukumpirma ang tiwala niya sa asawa. Kahit may bahagyang alingaw-ngaw ng duda sa isipan. Tumahimik ang kwarto. Nakatingin siya sa bintana. Sa ilaw ng buwan na dahan-dahang pumapasok at sa dilim na parang sumasalamin sa kanyang kalungkutan. Iniisip niya kung paano kung mali siya, kung may tinatago si Joel. Pero mas matindi ang takot niya na masira ang kanilang pamilya. Habang nakahiga siya sa kama, napailing siya sa sariling mga iniisip. Nag-scroll siya sa lumang chat logs nila ni Joel, sa mga sweet texts, sa mga video call snapshots at mga screenshots ng kanyang mga padala. Lahat ng yon ay nagpapaalala sa kanya ng pagmamahal na ibinigay ni Joel para may pruweba na dapat paniwalaan ang puso niya kaysa sa blurred photo. May dumating na notification, bagong chat mula sa kapitbahay niya. Ate, baka gusto mong malaman, pero ikaw nang bahala. Napabuntong hininga si Mara at muling pinindot ang delete. Hindi ko kailangan to. Kapit lang, kakayanin ko to para sa pamilya namin. Tumayo siya at naglakad sa bintana, hinawakan ng rehas. Ramdam niyang malimig na simoy ng hangin sa mukha. At sa bawat hinga, pinipilit niyang tanggalin ang kirot at pangamba. Alam ko namang hindi yan gagawin ni Joel eh. Hindi niya ako masasaktan. Hindi niya sisirain ang pamilya namin. Bulong niya at halatang nakikipagkontra sa sariling duda. Ngunit sa ilalim ng puso niya, may maliit na tinik ng pangamba. Parang paalala na ang mundo ay puno ng kwento. At minsan, hindi lahat ay ganap na nakikita sa unang tingin. Pinaupo niya ang sarili sa kama. Hawak ang kumot sa dibdib, tumigil siya sandali at isinara ang mga mata. Pinipilit maging matatag. Kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong maniwala. Kahit may parinig, kahit may blur, kapit lang. Bumulong siya. Halatang nanginginig ang boses sa emosyon. Tumigil siya at huminga ng malalim. At muling nag-scroll sa lumang larawan nila ni Joel. Mga ngiti, mga yakap sa video call, at mga texts na puno ng pagmamahal. Para sa kanya, ito ang katotohanan na dapat paniwalaan, higit sa anumang parinig o larawan. Nakatikim siya ng luha na hindi niya hinayaang bumagsak. Pinipilit hawakan ng tiwala at pagmamahal na ibinigay ni Joel. Kapit lang, kakayanin ko. Sa hirap at tungkot, kakayanin ko. Bulong niya sa dilim ng kwarto. Lumipas ang gabi at nakahiga si Mara. Nakatingin sa kisame sa ilalim ng kanyang puso. Pinipilit niyang palakasin ang tiwala sa asawa niya. Kahit may parinig, kahit may pangamba. Ang pagmamahal at pangarap na magkaroon ng pamilya ay mas malakas kesa sa anumang duda.
Tahimik ang gabi sa barangay. Nakaupo si Aling Tess sa gilid ng bakod, hawak ang phone. Sa kabilang kanto, nakatayo ang kanyang kapitbahay na matagal nang nakapansin ng kakaibang kilos ni Joel sa kanilang lugar. Aling Tess, kailangan mo tong malaman, sabi ng kapitbahay. Halos pabulong at habang binubuksan ng phone, may nakarecord na video. Blurry man. Kitang-kita ang babae na pumasok sa bahay ni Joel sa gabi. Tahimik at maingat ang kilos. Ha? Ano yan? Nagulat si Aling Tess. Hawak ang mga bulsa ng damit niya sa kaba. Si Joel. May babae. Lagi na lang siya nandyan sa bahay. Kahit gabi na. Hindi pamilyar ang babaeng yan. Pero labas-pasok siya. At lumalabas lang sa madaling araw. Sabi ng kapitbahay. Binubukas ang video sa screen. Napatingin si Aling Tess. Huminga ng malalim. Grabe. Pero paano namin malalaman kung totoo yan? Tingnan mo mismo, sagot ng kapitbahay. Naka-video ako, diba? Nakita ko siya mismo. Hindi ko nga inakala na matapang ako mag-record. Pero kailangan malaman ng pamilya ni Mara. Sa kabilang dulo naman ng lungsod, sa dorm abroad nakaupo si Mara sa sofa, hawak ang laptop. May bagong chat na naman mula sa kapatid niya sa probinsya. Ate, tumawag si Tita Tess. May ipapakita raw siya sa atin para malaman mong totoo. Napangiti si Mara pero may halong kaba. Bakit parang hindi ako ready sa totoo? Bumulong siya sa sarili. Samantala, sa bahay ni Joel gabi na rin ang oras. Nakapwesto na si Joel sa sala. Nakatayo sa gilid ng pintuan. Nakatingin sa labas ng bintana. Hindi niya alam na may nakatingin sa kanya. Si kapitbahay na palihim na nagre-record ng video. Habang chinecheck ni Joel ang paligid, isang babae naman ang pumasok sa bahay niya. Tahimik at maingat. Naglalakad patungo sa sala. Mabilis siyang naglakad papalapit kay Joel. Parang may lihim na koneksyon sa kanila. Wala naman may nakakita. Bulong ni Joel sa sarili. Sabay ngiti sa babae. Ngunit sa labas ng bintana, nakatayo ang kapitbahay. Hawak ang phone, pinipilit hindi mag-detect. Pagkatapos ng ilang minuto natapos ang video at palihim na sinan ng kapitbahay kay Tita Tess at sa ilang kamag-anak ni Mara. Hindi na sila nakapagpigil. Nakita nila mismo ang galaw ni Joel at ang babae. Parang hindi naman yan ordinaryong bisita lang. Sa abroad, nakaupo si Mara sa harap ng laptop. Binuksan niya ang video at sa unang frame pa lang ramdam niya na ang bigat sa dibdib. Ang kaba, galit at lungkot ay sabay na pumasok. Ano? Ano ba to? Bumulong siya at halos hindi makapaniwala. Nakatingin siya sa screen. Sa mga kilos ni Joel. Sa babae na nakangiti sa kanya. At sa eksenang parang lihim na silang dalawa lang ang nakakaalam. Pinundat niya ang pause, tinitigan ang bawat frame. Parang tumigil ang oras sa harap niya. May halong sakit sa puso. May halong pangamba. Ngunit kahit na ganon, may maliit na bahagi ng puso niya ang naniniwala pa rin. Parang ayaw niyang tanggapin ang kabuoang katotohanan. Sa kabilang dulo, nakatingin si Joel sa labas ng bintana. Ramdam niya ang tensyon sa paligid. Mukhang nakita nila. Bulong niya at halatang nag-aalala. Ngunit mabilis siyang ngumiti. Para bang pinipilit kalmado ang sarili. Hindi pa nila nakikita lahat. Kontrolado ko pa rin. Samantala si Mark hawak ang laptop, umiiyak. Hindi niya mapigilan ang mga luha. Joel, bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Habang pilit na pinipigilan ang sarili na sumigaw o tumawag, ramdam niya ang galit, lungkot at pangungulila sa mga taong mahal niya sa probinsya. Ngunit kahit na ganon, may halong takot sa puso niya. Takot na masira ang pamilya nila. Takot na masira ang relasyon niya kay Joel. At takot na mawala ng pag-asa sa pangarap na magkaroon sila ng sariling pamilya. Hindi siya gagawa ng ganito. Alam kong mahal niya ako.
Bumulong siyang muli at hawak-hawak ang laptop. Ngunit sa bawat frame ng video, mas lumalakas ang kaba at duda niya. Habang umuulan sa labas, nakaupo si Mara sa kama. Nakatingin sa kisame. Iniisip niya mga nakalipas na parinig, ang mga mensahe, at ngayon ang video pa na pinadala ng kapitbahay. Parang pabalik-balik ang mga larawan sa isip niya. Ang pagmamahal ni Joel, ang pangako sa kanya, at ang nakikita niya sa video. Kapag mahal mo ang isang tao, kailangan mong piliin kung saan ka maniniwala. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang boses, ngunit ramdam niya ang maliit na tinik sa puso. Isang paalala na ang mundo ay puno ng lihim at hindi lahat ng nakikita mo sa unang tingin ay sapat para maniwala. Sa bahay naman ni Joel, nakatingin siya sa labas ng bintana. Alam niyang may nakakakita sa kanya. Pinisil niya ang kamay at halatang nag-iisip. Kontrolado ko pa rin. Hindi pa sila makakaalam ng buong katotohanan. Tahimik ang gabi sa madilim na kalsada. Nakalakad si Mang Lita, isa sa mga kapitbahay ni Mara. Pauwi matapos magpadala ng video kay Tita Tess sa ilang kamag-anak ni Mara. Halos walang tao sa paligid. Lamig ang simoy ng hangin. At ang mga ilaw ng poste ay kumikindat sa kanya ng paunti-unti. Bigla siyang hinarang ng isang lalaki nakatayo sa gilid ng kalsada. Malaki, matipuno, at halatang galit. Nang tiningnan niya ng mabuti, si Joel pala yun. Joel, hindi ko... Nauutal na sabi ni Mang Lita. Nanginginig ang boses. Tahimik naman si Joel sandali. Nakatingin sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi na parang nakatutok sa predator na mata. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bawat akbang ay parang nagpapalakas ng tensyon sa paligid. Isang salita pa. Magiging abo ang bahay ninyo. Bumulong si Joel at halatang puno ng galit at pananakot. Ang boses niya ay mababa at matindi. Parang hangin sa gabi na dumadaan sa kalye. Napalingon si Manang Lita. Tumingala sa paligid. Walang ibang tao. Walang makakakita. Nanginginig ang mga kamay niya at ang katawan niya ay parang nagiyelo sa takot. Hindi. Hindi na, Joel. Hindi na. Halos sigaw niya. Ngunit halos hindi na lumabas ang boses. Hindi na ako magsusumbong. Si Joel ay tumayo lang ng diretso sa harapan niya. Halatang hindi pa rin nakontento. Isang salita lang. Makikita mo kung anong mangyayari. Bumulong siya at sabay tingin sa mukha ni Manang Lita. Para bang tinitiyak na naiintindihan niya ang banta. Kinabukasan, nanginig si Manang Lita habang nakausap sa kusina. Tiningnan niya ang kanyang phone. Halos hindi siya makapaniwala sa nangyari kagabi. Ang banta ni Joel ay malinaw. Ramdam niya ang panganib. Hindi biro ang boses sa tingin ni Joel kagabi. May bagong text naman si Manang Lita at nagpa siya siyang tumawag kay Tita Tess para ipaabot ang pagbabago ng isip. Tess, yung sinabi ko kagabi, nagkamali lang ako. Sabi niya na halatang nanginginig ang boses. Hindi pala totoo yan. Wala si Joel. Wala siyang ibang babae. Tinaas niya ang boses at parang hinihingi ang patawad. Sorry po. Nagkamali lang po talaga ako. Hindi ko sinasadya. Samantala sa dorm sa abroad, si Mara ay nakaupo sa kama. Hawak ang laptop at naghihintay ng update. May bagong text naman mula sa kapatid. Ate, si Manang Lita, binawi na lahat ng sinabi niya. Sabi niya nagkamali lang raw siya. Wala pala daw talagang babae si Kuya Joel. Napahawak si Mara sa dibdib. Ang damdamin niya ay halo-halong gulat, lungkot at galit. Ha? Paano naman yung video? Yung mga parinig, lahat na yun wala ba? Bulong niya sa sarili at ramdam ang frustration. Umiyak siya ng tahimik. Hindi niya alam kung saan siya maniniwala. Ang puso niya sabi sa asawa o ang mga naunang parinig at mensahe na nakita niya. Ramdam niya na naiwan siya sa dilim. Walang malinaw na sagot. Joel, bakit ba ganito? Bakit parang laging may lihim?
kahit wala na raw. Bulong niya ay halatang galit at nalilito. Sa probinsya si Manang Dita naman hawak ang phone, tinatanggal ng mensahe at video sa pinadala niya kay Tess at sa kamag-anak ni Mara. Ramdam niya ang bigat sa dibdib. Hindi lamang sa sarili niya, kundi sa pamilya ni Mara. Takot siya sa banta at ramdam niya na ang ginawa niya kagabi ay maaaring sumira sa lahat kung hindi siya nag-iingat. Hindi ko na uulitin. Hindi na. Bulong niya sa sarili na nanginginig pa rin. Sa kabilang silid, si Joel nakatayo naman sa sala. Nakatingin sa labas ng bintana. Halatang nakontento sa kanyang ginawa. Alam niya na naipatigil niya ang banta at may kontrol pa rin siya sa sitwasyon. Ngunit sa ilalim ng kanyang muka, may halong tensyon. Alam niya na bawat kilos niya ay may kasamang panganib at paranoia. Habang gabi na naman sa dorm ni Mara, nakaupo siya sa sahig. Nakadapa sa kama, hawak ang laptop. Ramdam niya ang frustration at lungkot. Ang katotohanan ay parang naglalaro sa kanya. Parang naiwan sa dilim at hindi alam kung sino ang dapat paniwalaan. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Bulong niya habang umiiyak ng tahimik. Lahat ng pinaghirapan ko. Lahat ng pag-asa. Parang naglalaro lang sa harap ko. Wala akong kasiguraduhan. Kapag hindi ako lalaban para sa sarili ko, sinong lalaban? Kapit lang. Kahit mahirap at nakakalito. Tahimik ang dorm ni Mara sa gabi. Tanging ilaw ng lamparang nagliliwanag sa paligid. Nakaupo siya sa sofa, hawak ang laptop at naghihintay sa video call ni Joel. Halos sumalan naman ang puso niya sa excitement nang mag-ring ang call. Hi love! Bati ni Joel, hawak ang kanyang cellphone sa isang kamay. Nakangiti ng malapad. Halatang may kasamang drama ang ngiti niya. Hi, Joel. Sagot naman ni Mara. Nanginginig sa excitement at saya. Miss na kita. Miss na rin kita, love. Sobra. Bumulong pa si Joel na halos gumalaw ang ulo papalapit sa camera. Kaya nagpadala ako ng flowers sa'yo. Dapat dumating na yung kanina. Pero alam mo na, may delay lang daw. Napangiti naman si Mara. Halatang kinikilig. Joel, ang sweet mo naman talaga. Alam mo, ang saya-saya ko. Sobra. Sabay hawak sa puso. Ang mga bulaklak na nakalagay sa delivery box ay kulay rosas at puti. Elegante at mabango. Hindi niya alam na galing din palang pera nito sa pinapadala niyang remittance. Bahagyang bawas sa kanilang pamilya sa probinsya. Si Joel ay tumango. Nakangiti ng halatang may lihim na satisfaction sa ginawa niya. Wala yon, love. Para sa'yo. Alam mo, gusto ko lang laging may dahilan kang umiti. Habang nag-uusap sila ay may kumatok sa pinto ni Joel. Tahimik siyang tumayo. Mabilis at pinatay ang camera sa laptop sa kabila. Sino yon? Bulong niya sa sarili. Halatang nagmamadali at may tensyon. Si Mara sa kabilang dulo hindi alam ang nangyayari. Ngunit halatang nakilig siya sa sweet gesture ni Joel. Joel, ang perfect mo talaga. Bulong niya at halatang kumakapit sa ilusyon na binigay sa kanya ng asawa. Kahit malayo, nararamdaman ko na mahal mo ako. Sa labas naman ng bahay ni Joel, nakatayo ang babaeng naghihintay. Nakatingin sa pintuan. Halatang may lihim na plano. Ngunit sa loob, si Joel tahimik na nakatingin sa kanya mula sa bintana. Nakatingin sa bawat kilos ng babae. May halong tensyon at excitement sa kanyang mata. Alam niya na kontrolado niya ang eksena sa loob at labas. Sobrang sweet talaga niya, sabi naman ni Mara. Habang hawak ang laptop at nakangiti at hindi mapigilan ang kilig. Kahit malayo siya, ganito pa rin niya ako kaalaga. Bulong niya sa sarili. Ramdam niya sa bawat salita ni Joel, nagpapalakas yan sa kanyang puso at nagtatanggal ng kung anumang alinlangan na naramdaman niya nitong nakaraan. Sa bahay ni Joel, tiningnan niya ang babae sa labas. Ngumiti na halatang may lihim na intensyon. Huwag kang gagalaw. Sandali lang. Tapos aalis ka na.
Mabilis niyang sinara ang pintuan. Tiniyak na walang makakakita. Lumabas siya sa sala at humarap sa delivery box ng bulaklak. Hinawakan niya ang mga bulaklak at bahagyang ngiti sa labi. Perfect. Perfecto. Bumulong siya sa sarili. Alam niya na sa kabilang dulo, si Maray umiiyak na sa tuwa at kinikilig. Hindi niya alam ang buong eksena sa Pilipinas. Si Mara, hawak ang bulaklak na pinadala, hindi mapigilan ang kilig. Joel, thank you talaga. Sobra. Saya-saya ko, sobra. Bumulong siya at pinisil ang kamay sa dibdib. Parang kahit malayo, nararamdaman ko pa rin ang pagmamahal niya. Ngunit sa kabilang dulo, si Joel nakatingin sa camera. Nag-smile ng malapad. Halatang kumikilos ang puso niya sa tagumpay ng ilusyon na pinapalitan niya sa puso ni Mara. Love, lagi mong tatandaan na kahit malayo tayo, mahal kita at walang makakapalit sa'yo. Bumulong siya. Halatang nagpe-perform. Sa labasan ng kwarto ni Joel, tahimik na naghihintay ang isang babae. Halos tumigil ang mundo niya sa excitement at tensyon. Alam niyang sandaling eksena lang ito at kailangan niyang maghintay para sa tamang pagkakataon. Sa dorm naman ni Mara, nakaupo na naman siya sa sofa. Halos hindi makapaniwala sa ginawa ni Joel. Ang mga bulaklak, ang mga narinig na salita, ang kilig na naramdam niya. Lahat ng iyon ay nagpapaalala sa kanya na kapit lang siya sa asawa kahit may mga parinig at duda sa nakaraan. Joel, mahal na mahal kita. Hindi kita pababayaan kahit anong mangyari. Bulong niya sa sarili. Halatang kumapit sa ilusyon na pinadama sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kilig at saya, may kaunting tinik ng duda na hindi niya kayang ipaliwanag. Isang paalala na ang lahat ng pinapakita sa kanya ay maaaring ilusyon lamang. Kapag mahal mo ang isang tao, minsan, kailangan mo rin maniwala kahit may lihim sa paligid. Kapit lang, kakayanin ko to. Bulong niya habang nakangiti at kinikilig sa bawat salita at galaw ni Joel. 2 taon na. 2 taon ng mahabang gabi sa dorm abroad. 2 taon ng walang tigil na trabaho. 2 taon ng sakripisyo para sa pamilya at sa asawa. Ngunit sa loob ni Mara may naiwang lungkot, pagod at kakulangan. Isang gabi, habang nakaupo sa sofa, hawak ang laptop at nakatingin sa lumang larawan nila ni Joel, may biglang ideya na dumaan sa isip niya. Tumayo siya, huminga ng malalim, at bumulong sa sarili. Uuwi ako. Surprise. Hindi niya yun sinabi kahit kanino. Walang kaibigan, walang pamilya, wala ring kasamahan sa trabaho. Gusto niya itong maging sorpresa. Gusto niyang makita ang ngiti ng asawa, maramdaman ang init na kanilang bahay, kahit sandali lang. Kinabukasan sa airport, hawak niya ang backpack. May dalang maliit na cake at maliit na bulaklak. Pinili niya ang pinakamaliit at pinakamagandang cake na kayang bilhin sa airport bakery. Habang hawak ang cake, bumulong siya sa sarili. Welcome home, Mara. Joel, hindi mo alam to, pero uuwi ako at susurpresahin kita. Nakatingin lang siya sa paligid, sa mga pasahero, sa mga tao na nagmamadali sa kani-kanilang flight. Ang puso niya ay mabilis na kumatok, puno ng excitement at kaunting kaba. Ngunit sa ilalim ng kaba ay may halong pag-asa. Pag-asa na makita ang asawa. Pag-asa na makalimutan ang lungkot at pagod sa nakaraang 2 taon. Habang nakapila sa check-in counter, may text mula kay Joel na dumating sa phone niya. Busy ako tonight. Bahagyang napangiti naman si Mara, ngunit hindi niya binuksan agad ang message. Okay lang. Hindi pa kailangan ng drama. Bulong niya sa sarili. Pinilit niyang huwag isipin ang nakaraan, ang mga parinig at ang mga lihim. Sa halip, inisip niya ang sorpresa at ang saya na maramdaman ni Joel. Sa flight, nakaupo si Mara sa tabi ng bintana, hawak ang cake sa lap, nakatingin sa ulap at sa liwanag ng araw na sumisilip sa paligid. Ramdam niya ang excitement sa bawat tibok ng puso niya. Pagkatapos ng 2 taon, uuwi na ako. Haharapin ko ng lahat at papasayahin ko siya.
Bulong niya sa sarili. Ang bawat hinga ay parang may kasamang pangarap. Ang makita ang ngiti ni Joel, ang yakap niya, at kahit sandaling simpleng saya lang sa kanilang reunion. Habang lumilipad ang eroplano, naisip niya ang lahat ng nakalipas. Ang mga mensahe, ang mga video calls, ang mga bulaklak, at ang lahat ng emosyon na ibinigay ni Joel sa kanya. Ngayon, sa bawat segundo sa flight, ramdam niya ang excitement at kaba na hindi alam. Pero mas malakas ang pag-asa kesa sa alinlangan. Wala na akong pakialam sa mga parinig nila. Ang importante ay uuwi na ako at masusurpresa ko na siya. Paglabag sa airport, mabilis siyang lumabas. Hawak ang backpack at cake, halos tumalon sa tuwa sa tuwing iniisip ang eksaktong reaksyon ni Joel pagkakita sa kanya. Habang naglalakad sa parking lot, may bulaklak pa siyang inipit sa gilid ng backpack. Perfect. Tama lang ang timing. Excited na talaga ako makita siya. May mga taong nagmamadali sa paligid. Pero para kay Mara, tila tumigil ang oras. Ang damdamin niya ay halo-halong kilig, kaba at pag-asa. Sa loob ng dibdib niya, ramdam niya na darating ang sandali. Ang sandaling matutunto niya ang bahay nila Joel at mahaharap siya sa misteryo ng nakalipas sa 2 taon. Habang nakaupo sa taxi papunta sa bahay ni Joel, nag-text siya ng maikling mensahe sa phone. Miss you, love. Ramdam niya na kahit ano nakasulat, hindi niya kailangan to. Ang sorpresa ay para sa kanya pa rin, para sa kanilang dalawa. Ang puso niya ay puno ng excitement. Hindi ko naman kailangan ng kahit sino. Umuwi ako para makita ko ang asawa ko. Bumulong siya at kumilos ang puso sa tuwa at pag-asa. Joel, andito na ako. Hindi niya na matago ang excitement. Ngunit may halong kaba. Hindi niya alam kung ano magiging reaksyon ni Joel. Tahimik ang gabi sa kalsada habang bumaba si Mara ng tricycle. Ang bag niya ay mahigpit na nakalagay sa balikat. Hawak ang cake at bulaklak na handa sana sa sorpresa niya para kay Joel. Ano na naman to? Bumulong siya at ang dibdib niya ay mabilis na kumatok sa kaba at excitement. Ang bawat takbang patungo sa pintuan ay parang pinapabilis ang puso niya. Habang papalapit, may narinig siyang tawanan. Lambing, kakaaliw, ngunit para sa kanya ay parang nagdudulot iyon ng kaunting kaba. Hindi naman siguro, baka may bisita lang siya. Bumulong siya sa sarili. Pilit na pinipigilan ang kaba. Ngunit sa ilalim ng puso niya, may maliit na tinik ng duda. Humawak siya sa doorknob. Nanginginig ang kamay niya sa kaba at takot. Joel, andito na ako. Surprise! Bulong niya sa sarili habang dahan-dahang iniikot ang doorknob. Pagbukas niya ng pinto, tumambad sa kanya ang liwanag ng sala. Ang dekorasyon ay mas maganda kaysa sa inaasahan niya. May ilaw, may maliit na kandila sa mesa, at may background music na nakaka-relax. Ngunit sa gitna ng saya at romantikong ambience, may isang babae na nakatayo sa tabi ni Joel. Nakangiti sa kanya. Si Mara, sandaling naipit ang hininga. Halos bumagsak ang cake sa hawak niya sa sobrang gulat. Ang puso niya ay parang huminto sa pagtibok. Joel? Sino yan? Halata sa boses niya ang gulat at pagkabigla. Si Joel naman nakatayo sa tabi ng babae. Biglang napalingon kay Mara. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Si Mara, hawak ang cake at bulaklak. Nakatingin sa kanila na parang wala sa mundo. Love? Hello? Halata sa kanya ang gulat. Sabay ngiti na pilit pinapantayan ng tensyon. Hindi mo alam. Ang babae nakatingin lang. Tila hindi rin nag-aalangan sa presensya ni Mara. Joel, baby? Malumanay na boses at parang walang kaalam-alam sa tensyon sa kwarto. Si Mara nanginginig pa rin ng kamay. Ibinaba ang cake sa counter. Ramdam niya ang sakit sa dibdib. Ang lahat ng emosyon, ang excitement, ang sorpresa. Bigla namang naglaho sa isang iglap. Joel, ano ba to? Bakit may ibang babae sa bahay natin? Halos sumigaw siya at ang boses ay puno ng galit at lungkot.
Love, hindi. Hindi mo na dapat to. Hindi ganito. Si Joel ay halatang naguguluhan. Hindi ko dapat Joel. 2 taon. Nagtrabaho ako ng gusto para sa pamilya natin. Para sa'yo. At itong sorpresa. At itong makikita ko. Umiiyak na si Mara. Halos hindi na makontrol ang emosyon. Sa tabi ni Joel halatang nakikita ang galit ni Mara. Nangingiti pa rin ang bahagya. Sige nga Joel, mag-explain ka nga. Love, please. Hindi niya dapat nandyan. Ngunit ang bawat salita ni Joel ay parang nakakasakal sa hangin para kay Mara. Ang excitement at pag-asang dala niya sa flight ay napalitan ng galit, lungkot at pagkabigla. Joel, bakit? Paano mo nagawa to? 2 taon ako nagtiis. At itong sorpresa ko sana sa'yo. Tapos itong madadatnan ko, itong makikita ko. Halata sa kanya ang galit at pagkasakit. Si Joel halatang nagkakaproblema sa kanyang paliwanag. Lumapit, subalit si Mara ay nag-step back. Ang bawat galaw niya ay parang may distansya. Distansya sa puso, distansya sa tiwala. Love, please, bulong pa ni Joel. Humiling sa kanya ng pagkakataon. Pakinggan mo ako. Ngunit sa puso ni Mara, bawat salita ni Joel ay parang nagbabalot na sa kanya ng dagdag na pagdududa. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Sa excitement na nagdadala sa kanya sa bahay, sa sakit ng nakita, o sa galit na unti-unting pumapasok. Sandaling tumigil ang lahat. Ang musika sa sala, ang ilaw, ang tawa ng babae, at ang katahimikan ng gabi. Lahat ay nakapaloob sa isang eksena na puno ng tensyon at emosyon. Si Mara huminga ng malalim. Pinilit kontrolin ang sarili. Hawak ang cake na parang simbolo ng 2 taong sakripisyo. Joel, gusto ko malaman ang katotohanan. Ngayon ay malumanay na pero matatag ang boses. Halos sumasabay ang luha at galit. Si Joel naman ay nakatingin lang sa kanya. Alam niyang kailangan niyang pumili ng tamang salita. Ngunit sa likod ng ngiti niya, halatang may lihim na tinatago. Isang lihim na ngayon ay mas malinaw na kay Mara kaysa dati. Ang gabi tila tumigil sa oras para sa kanila. Ang bawat hininga, bawat salita, bawat galaw ay puno ng tensyon. Para kay Mira, ito ang sandali kung saan magbubukas ang pinto ng katotohanan o maging simula ng mas malalim na sugat. Naging slow motion ang bawat detalye na nakita niya sa harap niya. May lobo na nakalutang sa sala, kulay pula, parang nakakatawag sa kanya. May cake sa mesa, may nakasulat na malalaking letra, Happy First Monthsary. May kandilang nakasindi, naglalabas ang malambot na liwanag sa paligid. Ang babae ay halata ang saya, halata ang pagiging komportable sa paligid ni Joel. Mara, please wait. Please hayaan mo akong ipaliwanag lahat ng to. So, totoo palang balita sa akin noong nakaraan. Anong first monthsary na to? Sigaw niya at nanginginig sa galit at pagkabigla. Love, please. Hindi to. Wala to. Ngunit sa puso ni Mara, bawat galaw ni Joel ay parang patalim. Ang yakap niya sa babae, ang ngiti, ang lahat ay nagpapaalala sa kanya ng pagkakanulo. Ang babae naman sa tabi ni Joel ay kampante, nakangiti nang walang iniintindi sa galit ni Mara. 1 month na kami. Malinaw at tahimik niyang sabi na parang pinagmamalaki pa ang relasyon nila. Si Mara hindi naman makapaniwala. 1 month? 2 taon ako nagtiis. Ito lang ang kinailangan mo para sirain lahat. Ang luha ay bumabalong sa pisngi. Halatang galit at sakit ang pumipintig sa bawat salita. Si Joel nadula sa sahig sa kaba. Halos hindi siya makapaniwala. Akala ko hindi ka na uuwi. Bumulong siya at halo ng takot at kawalan ng kontrol. Ngunit sa bawat salita niya ay parang huli na. Ang pagkakanulo ay malinaw. Si Mara, hindi na kayang tiisin yan. Mara, please.
Sinubukang lumapit ni Joel, ngunit si Mara humakbang na palayo. Bawat galaw ay puno ng galit, luha at pagkabigo. Joel, ang perang pinapadala ko para sa pamilya ko. Para sa tatay ko. Lahat ng yun napupunta lang pala sa babae mo. Bumulong siya at halatang nagngangalit at nasasaktan. Love, hindi totoo yan. Bumulong siya ngunit wala nang epekto iyon sa puso ni Mara. Si Mara huminga ng malalim. Nanginginig, pinisil ang backpack at bulaklak na dala niya. Ang bawat salita niya ay parang espada. Joel, ito lang talagang ibibigay mo sa akin? Ang kabit naman ni Joel ay nakangiti lang. Parang hindi natitinag. Joel, bakit parang natatakot ka? Akala ko ba iiwan mo na yung baog na yan? Sabi niya na walang pakialam sa luha at galit ni Mara. Si Mara halos hindi naman makagalaw sa galit at luha. Ano sabi ng kabit ka? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin baog ako. Yan bang ipapalit mo sa akin, Joel? 1 buwan pa lang kayo? Pero sinira mong lahat. Halos sumigaw siya at ang tinig niya ay puno ng sakit, galit at pagkabigo. Sinubukan pang lumapit na Joel kay Mara, ngunit tumakbo na itong palayo. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng desisyon na tapusin ang ilusyon at hindi na maling maniwala sa panloloko. Tahimik na lang ang sala. Ang cake sa sahig, lobo, kandila, lahat ng simbolo ng ilusyon na ngayon ay durog na sa harap ni Mara. Ang 2 taong sakripisyo, ang 2 taong pag-asa ay naglaho sa isang iglap ng katotohanan. Si Mara nakaupo sa sofa, hawak ang backpack. Ramdam niya na wala siyang masisilungan sa liwanag ng ilusyon na binigay ni Joel. Si Joel naman huminga ng malalim. Love, please, ayusin natin to. Ngunit sa puso ni Mara parang huli na. Ang pagkakanulo, ang kabet at ang cake sa sahig, lahat ay nagturo sa kanya ng isang malinaw na katotohanan. Ang lahat ng ilusyon niya ay naglaho na at ang katotohanan ay mas masakit pala kesa sa inaasahan niya. Ang sala sa bahay tila pumutok sa biglaang tensyon. Ang kandila sa ibabaw ng mesa ay tila maliit na apoy lamang sa gitna ng tsunami ng emosyon. Sa halip na tanggapin ang paliwanag ni Joel, bigla na lang lumapit si Mara at sinampal si Joel. Ang lakas ng sampal ay hindi lamang pisikal. Ang bawat galaw niya ay may kasamang taon ng sakit at pagkakanulo. Ilang taon ako naniwala sa'yo. Nagtiwala. Ilang taon ako nagtiis. Nagtrabaho ng husto sa abroad. At itong ginawa mo? Ilang taon? Ha? Ilang taon? Si Joel nagulat naman at bahagyang natagilid ang katawan sa sampal. Mara, love, please. Bumulong siya ngunit ang bawat salita ay parang walang bisa sa mga mata ni Mara. Si babae, kampante at nakangiti. Tila walang iniintindi sa gulo sa harap niya. Malumanay at malinaw niyang sabi. Parang pinagmamalaki. Hindi alintana ang emosyon ni Mara. Si Mara halos hindi naman makagalaw sa galit. 1 month. Sinayang mo lang ang pagtitiwala ko. Ngunit ang bawat salita ay parang luha. Ang bawat galaw niya ay puno ng galit, sakit at pangihina sa loob. Joel, nagawa mo pang siraan ng tatay ko. Sinabi mo na nagsusugal siya, na hindi ko na siya dapat padala ng pera. Lahat pala ng yan para sa babae mo. Katahimikan sa paligid ang nakaigting sa tensyon. Ang kabet nakatayo lamang, kampante at parang naghihintay sa susunod na eksena. Bakit ba putak ka ng putak? At least totoo naman kami sa isa't isa. Halakak niya ng bahagya. Hindi alintana ang luha at galit ni Mara. Si Mara hindi naman makapaniwala sa sinabi niya. Totoo? Totoo ba to? Ito ang totoong mag-asawang sampal ang binigay ni Mara sa kabit. At ngayon masabihin na 1 month pa lang kayo. Halos sigaw niya at ang puso ay parang piniga sa sakit at pagkabigo. Si Joel sinubukan pang lapitan at pigilan si Mara. Love, please, hayaan mo ako magpaliwanag. Hindi na ako makikinig sa paliwanag mo.
2 taon. 2 taon, Joel. Joel, ano ba? Ang kabit ay kahit nasampal na halatang hindi pa rin natitinag. Hindi mo man lang ba ako ipagtatanggol? Sabi niya na parang hindi alintana ang pagkabigo at sakit ni Mara. Si Mara huminga ng malalim. Tinitigan ng dalawa. Sino ka para gawin to sa akin, ha, Joel? Sino ka para sirain ang tiwala ko? Ang pinaghirapan ko. At ikaw, sinusunog mo lang. Si Joel ay bahagyang nadulas. Tumingin kay Mara na halatang hindi makapaniwala sa galit at sakit na dala niya. Mara, love, please. Hindi ko. Akala ko kasi hindi ka nauuwi. Si Mara ay huminga ng malalim. Ang bawat dilaw ay nagpapakita ng desisyon. Ang desisyon na tapusin ang relasyon. Joel, hindi mo na mauulit sa akin to. Hindi na. Tahimik ang sala nang biglang pumasok ang tatay ni Mara. Pawis at pagod mula sa kabilang baryo. Papunta sana sa manugang para bumisita. May dalang lumang payong at mamasamasang jacket. Ang mukha niya ay litaw ang pagod. Pero higit sa lahat, litaw din ang determinasyon at pagkagulat. Mara, Joel, mahina niyang boses ngunit matatag ang tinig. Si Mara ay nakaupo sa sofa. Nanginginig pa sa galit at luha. Biglang tumayo at niyakap ang ama. Tatay, hindi niyo alam ang ginawa niya sa akin, sa atin. Si Joel ay nakatingin lamang sa kanila. Halatang hindi alam kung paano haharapin ang biglaang pagdating ng ama. Love, please patawarin mo ako. Ngunit bago pa man makapagsalita si Joel ng maayos, tumayo ang tatay ni Mara sa harap ni Joel. Tahimik lang siyang tumingin kay Joel. Halatang napagod at nasasaktan din sa pangmatagalang paninirang ginawa ng anak niya. Joel, totoo palang mga naririnig ko na sinasabi mo sa mga tao na nagsusugal ako? Tanong niya na kalmado, ngunit matalim ang boses. Si Joel naman bahagyang natigilan. Tay, hindi ko po. Parang, sabay pangiti. Subalit halatang hindi niya maipaliwanag ang sarili. Si Mara nagulat naman sa tono ng tatay. Nanginginig na ang boses. Tay, sorry po. Hindi ko po alam na nagsisinungaling si Joel. Sabay patak ng luha. 2 taon ko pong tiniis abroad. Naniwala po ako sa kanya. Naniwala po ako sa lahat ng sinabi niya. Ngunit ang tatay tahimik lang at umiling. Hindi niya sinasabi ang kahit ano. Isang simpleng pag-iling lang na mas masakit pa sa salita. Joel, ipinapakita mo sa akin ang resibo ng padala ng anak ko. Ang sabi mo na hindi siya nagpapadala sa'yo ng sapat. Pero inintindi ko yon. Si Joel biglang napatunganga. Resibo. Bulong niya sa isip. Ngunit si Mara, halata ang gulat at galit. Tumingin sa mga kamay ng ama. Nakita niya ang mga lumang resibo. Lahat ay nagpapakita na mga perang pinadala niya sa abroad ay hindi napupunta sa pamilya niya. Hindi po totoo yan, Tay. Kompleto po lahat ng padala ko para sa inyo. Pero lahat ng sinabi niya tungkol sa inyo ay puro kasinungalingan lang pala. Sinabi ni Joel, ang mga kasinungalingan yon para mapigilan ako magpadala. Bumulong si Mara at hawak ang dibdib. Patawad, Tay. Naniwala po ako sa kanya. Ang tatay bahagyang napahinga. Joel, ikaw ang may ginawang masama sa pamilya ko. Pinagsamantalahan mo ang tiwala namin. Mira, Tay, hindi ko po sinasadya. Hindi. Tay, 2 taon ako nagtrabaho ng husto. At sa huli siya lang palang gumagamit ng padala ko para sa sarili niyang kaligayahan. Hindi po pala napunta sa inyo at sa pamilya ang pera ko. Ang kapit ni Joel nakatayo lang, kampante at walang pakialam. Joel, halika. Ayusin natin to na umalis tayo dito. Totally iwan mo naman talaga siya, di ba? Malumanay ngunit halong kabastusan ng tono. Parang nakikipagtalo pa rin sa sitwasyon. Ngunit si Mara, tumayo at huminga ng malalim. Joel, mula ngayon hindi na ako maniniwala sa'yo.
At hindi na ako magpapaapekto sa mga kasinungalingan na to. Ang tatay niya ay tinitigan ni Mara. Halatang proud sa lakas ng loob ng anak. Mara, tama ka. Hindi ka dapat magtiwala sa isang sinungaling. Si Joel nadulas sa sahig sa kaba. Hindi siya makapaniwala. Love, please. Hindi ko kayang wala ka. Hindi ko naman sinasadya yun. Nanginginig ang boses, ngunit wala nang epekto sa mga mata ni Mara at sa mga mata ng ama. Si Mara huminga ng malalim, tumingin sa ama. Ang guilt na dati niya nagdama sa tatay ay napalitan ng galit. Galit sa panuloko ni Joel. Galit sa pagkakanulo. Joel, hindi na ako magpapaloko sa mga paliwanag. Lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, hayaan mong harapin ko na lang ang katotohanan at ang pamilya ko. Halata sa tono ang determinasyon. Tahimik na lang ang bahay, ang kandila ay patuloy na naglalabas ng liwanag, ngunit hindi na ito makabuo ng ilusyon. Ang tatay ni Mara ay pawis at pagod, nakatayo sa tabi ng anak. Halatang handa ng ipagtanggol ang pamilya at ilantad ang katotohanan. Sa huling sandali, si Mara ay huminga ng malalim. Tinitigan si Joel at sa puso niya, naramdaman niya ang unang hakbang sa paglabas ng dilim ng panluloko at simulang buuin ang sariling lakas. Tahimik ang loob ng bahay. Ang sala ay puno ng katahimikan, maliban sa tunog ng maliit na bag at mga gamit na iniempake ni Mara. Ang backpack, ilang damit at maliit na maleta, iyon lang ang dala niya. Ang puso niya ay wasak, ngunit malinaw sa mga mata ang determinasyon. Panahon na para lumayo. Si Joel nakatayo sa harap niya, halos hindi naman makapaniwala. Mara, please love, hindi mo kayang gawin to. Hindi mo kailangang umalis. Nanginginig ang boses niya, halatang desperado. Ngunit si Mara nakatayo, hawak ang maleta. Hindi tinitingnan si Joel. Joel, lahat ng ginawa mo, lahat ng kasinungalingan mo, sapat na. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Wala na akong tiwala sa'yo. Malamig at matatag ang tono niya. Love, please, pakinggan mo naman muna ako. Nanginginig ang boses na nagmamakaawa ni Joel. Hindi na ako makikinig, Joel. Huli na ang lahat. Bumulong si Mara at ang bawat takbang ay puno ng galit at sakit. Ngunit malinaw na hindi na siya malilinlang. Tahimik naman sa sulok ang tatay ni Mara. Nakatingin kay Mara at sa eksenang nangyayari. Mara, tama lang ang ginawa mo. Malumanay ngunit matatag ang boses. Kailangan mong protektahan ang sarili mo at ang pamilya natin. Hindi mo siya kailangan. Si Mara ay huminga naman ng malalim, tiningnan ng ama. Ang galit at sakit na matagal niyang dinadala sa puso. Unti-unti nang napapalitan ng lakas. Tama po kayo, tay. Oras na para iwan lahat ng kasinungalingan at panluloko niya. Si Joel naman, nanlaki ang mga mata at halos hindi pa rin makagalaw. Mara, please, hindi ko sinasadya. Mahal na mahal kita. Nanginginig pa rin. Subalit ang bawat salita ay parang nawala ng epekto sa puso ni Mara. Ngunit sa harap niya, si Mara hindi tumitingin. Hindi siya bumaling kahit sandali. Ang bawat galaw, bawat takbang ay malinaw na nagsasabing wala na siyang puwang para kay Joel sa buhay niya. May kapitbahay sa kabilang bahay na nakatitig sa gate. Alam na nila ang nangyayari. Ngunit tahimik lang. Nakita nilang lakas si Mara. Nakaramdam ng saya sa kanyang determinasyon at paggalang sa kanyang desisyon. Si Joel nakatayo sa harap ng sala. Halos magwalis na ang galit, pasensya at pagsisisi. Mara, please huwag mo kong iwan, mahal kita. Subalit walang sagot. Si Mara humakbang naman palabas ng gate. Hawak ang maleta. Kasamang ama, ang bawat takbang ay may kasamang pag-iyak. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa unahan. Hindi siya lumingon. Sa hangin ng gabi ay malamig. Ngunit parang nagpapalakas sa kanya sa bawat takbang ang mga ilaw sa kalsada na kumikislap. Tila nagbibigay ng gabay. Ang bawat takbang palabas ng gate ay simbolo ng kanyang bagong simula, ng pagtatapos sa sakit at ng unang hakbang sa sariling kalayaan.
Si Joel nananatiling nakatayo sa sala, parang napahinto sa oras. Ang kabit na dati kampante at nakangiti, biglang napansin ang kawalan ng tiwala ni Joel sa sarili. Iniwan din siya ng babae. Dahil akala niya siyang pipiliin ni Joel. Mara, please, mahal kita. Hindi mo ako dapat iniwan. Nanginginig ang boses. Subalit wala nang sinasagot si Mara. Ang bawat salita ni Joel ay parang hangin lamang, hindi nakakaabot sa puso. Sa labas ng gate, huminto si Mara sandali. Huminga ng malalim at tinitingnan ang daan sa harap niya. Ang kalangitan ay malinaw. Ang mga bituin ay kumikislap. Para bang sinasabi sa kanya, ito ang simula ng bago mo, Mara. Tumayo ka at huwag lumingon. Hindi na ako babalik. Hindi na. Bulong niya sa sarili. Ang bawat salita ay puno ng lakas at determinasyon. Ang tatay nakatitig sa anak. Bahagyang umiti sa kanya. Tama ang ginawa mo. Panahon na para bumangon, Mara. Panahon na para ipaglaban mo naman ang sarili mo. Si Mara ay huminga ng malalim. Hawak ang maleta. At sa unang pagkakataon, sa 2 taong pag-alis niya sa sarili, naramdaman niyang kaunting kaluwagan. Ang simula ng bagong kabanata. Ang gate ng bahay ay unti-unting nagsasara sa likod niya. Simbolo ng pagtatapos ng isang kabanata. Ang bawat takpang niya sa kalsada ay mas malakas at mas tiyak. Kahit ang puso ay masakit pa rin. Sa bawat distansya na nalalayo siya sa bahay at kay Joel, ang galit at sakit ay unti-unting napapalitan ng determinasyon at lakas. Ang mga taon ng panlulokot kasinungalingan ay naiwan na sa likod at ang bagong simula ay naghihintay sa kanya sa unahan. Si Joel nakatayo sa sala, naluluha at nagtataka kung paanong nawala ang lahat sa isang iglap. Ang kabit ay iniwan din siya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Joel ang kabiguan, ang pagkawala ng tiwala, ng pagmamahal at ng kontrol. Si Mara kasama ang ama patuloy sa paglakad. Wala siyang dalang iba kundi ang maleta at ang kanyang wasak na puso. Ngunit puno ng determinasyon at bagong pag-asa. Makalipas ang ilang linggo, tahimik ang silid ng opisina ng abogado. Ang lamig ng aircon ay konting aliw sa nanginginig na kamay ni Mara, habang hawak niya ang ballpen at nakatitig sa mga dokumento sa harap niya. Ang legal separation o annulment papers ay nakalapag sa mesa. Ang simula ng kanyang laban para sa kalayaan at sariling dignidad. Huminga ka muna, Mara. Malumanay at kalmadong boses ang narinig niya. Si Attorney Luis yon, nakatayo sa kabilang panig ng mesa. Nakatingin sa kanya ng may respeto. Walang panghuhusga. Tanging gabay lamang. Si Mara bahagyang tumingin. Nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Sa kabila ng takot at panghihina, may kapayapaan sa mata ng abogado. Salamat po. Bumulong siya at halatang nanginginig pa rin. Hindi ko po alam kung kaya ko. Si Attorney Luis ay bahagyang ngumiti, ngunit seryoso. Kaya mo, Mara. Isa itong hakbang para sa sarili mo at sa kinabukasan mo. Hindi ito laban sa'yo, kundi laban sa hindi makatarungang ginawa sa'yo. Si Mara huminga ng malalim at dahan-dahang pinirmahan ang reklamo. Halata ang kaba, ang galit at ang lungkot sa bawat paghawak niya sa ballpen. Ngunit kasabay nito, ramdam niya ang unti-unting lakas na bumabalik. Ang lakas na matagal niyang pinipigilan dahil sa takot at pagkakanulo. Lumapit si Attorney Luis, bahagyang tumingin sa papel. Siguraduhin nating maayos ang lahat. Ang bawat detalye ay mahalaga para sa kaso mo. Huwag ka mag-aalala, akong bahala sa legal na proseso. Si Mara ay nakatingin sa kanya. Nakaramdam ng tiwala sa unang pagkakataon mula na magsimula ang gulo sa kanyang buhay. Salamat po, Attorney Luis. Hindi ko po alam kung paano ko kakayanin to kung wala po kayo. Bulong niya, halatang may halo ng lungkot at pasasalamat. Si Joel naman sa kabilang panig ng korte ay nakatayo sa labas ng opisina. Halatang galit at desperado. Pero bawat takpang na inilalapit niya sa pinto ay tila mabigat. Takot, pagkapahiya, at kawalan ng kontrol ang bumabalot sa kanya. Joel, hindi mo na ako makokontrol. Hindi na ako natatakot sa'yo.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Mara ang tunay na takot sa mga mata ni Joel. Ang dating malakas, manipis sa kontrol, pang-aabuso ay napalitan ng kawalang kakayahan na pigilan ang galaw ng babae sa harap niya. Joel, please. Huwag mong subukang guluhin ang proseso. Mahina ngunit malinaw na boses ni Mara habang pinipirmahan ang huling papel. Si Attorney Luis nakatayo sa tabi niya, kalmado at maayos ang postura. Huwag ka mag-aalala, Mara. Ang proseso ay legal at tama ang posisyon mo. Tutulungan ka naming makamit ang hustisya na nararapat sa iyo. Si Mara huminga ng malalim at bahagyang ngumiti sa abogado. Salamat po, Attorney Luis. Sa unang pagkakataon po ramdam ko na may kasama akong makakaintindi at tutulong sa akin. Si Joel nakatayo sa labas. Nagpakita ng galit at frustration. Mara, hindi mo alam ang ginagawa mo. Mahal kita. Sigaw niya ngunit walang epekto. Ang kabit na dati kampante nakatayo rin sa labas. Halatang nagulat sa determinasyon ni Mara. Ang dating masiglang control ni Joel sa sitwasyon ay unti-unting naglaho. Huminga ng malalim si Mara. Tiningnan ang mga dokumento sa harap niya. Ito na ang simula ng bagong buhay ko. Bulong niya. Walang sakit, wala nang panininlang. Lahat ng mali ay haharapin ng tama sa tamang paraan. Okay, Mara. Tapos na tayo sa unang hakbang. Ngayon, ipagpatuloy natin sa korte ang laban mo. Malinaw at kalmadong boses ni Attorney Luis, sabay ngiti ng may respeto. Si Mara ay ngumiti lang ng bahagya. Bahagyang napapawi ang takot at lungkot. Salamat po. Sa unang pagkakataon, parang kaya ko na pong humarap sa lahat ng to. Bulong niya. Si Joel ay nakatayo pa rin sa labas. Halatang nagtatangkapang manghimasok. Ngunit sa puso ni Mara walang puwang para sa kanya. Ang galit, pagkakanulo at sakit ay naglaho na sa pamamagitan ng determinasyon at tigal na hakbang. Huminga si Mara ng malalim. Nakatayo si Attorney Luis. Ito na po ang simula at wakas. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik ang normal na buhay ni Mara. Ang kaso laban kay Joel ay nakasampa na sa korte. Habang inaasikaso ang mga legal na proseso, naramdaman niya ang kakaibang katahimikan sa puso niya. Isang damdaming matagal niya nang hinahanap. Isang hapon, habang palabas siya ng korte, nagsimula ang ulan. Ang payong niya ay nakalimutang dalhin at ang damit niya ay bahagyang nabasa. Mara! Tawag ng pamilyar na boses. Si Attorney Luis nakatayo sa labas at may hawak na payong at ngumiti sa kanya. Salamat sa Diyos at nakarating ako sa oras. Halika, sakay ka rito. Sabi niya sabay apot din ng payong sa kanya. Bahagya namang nahiya si Mara tumingin sa kanya. Salamat po Attorney Luis pero medyo nakakahiya po yata. Nakangiti siya, bahagyang namumula ang pisngi. Ngunit si Attorney Luis kalmado lang at maayos ang kilos. Tumango lang. Walang nakakahiya dito, Mara. Basta't ligtas ka lang. Sagot niya at bahagyang tinulungan si Mara na pumasok sa ilalim ng payong. Habang naglalakad sila sa maulan na kalsada, walang sinasabi si Luis tungkol sa nakaraan ni Mara. Hindi niya pinipilit alalahanin o pag-usapan ng sakit na nagmula kay Joel. Ang bawat salita niya ay puno ng respeto at kaunting banayad na kasiyahan sa simpleng mga sandali. Salamat po. Alam niyo, Attorney Luis, parang matagal na rin akong hindi ganito. Hindi na ako umiiyak gabi-gabi. Ngumiti si Luis. Tinitingnan siya sa mata. Mara, minsan, ang pinakamagandang paraan para gumaling ay ang hayaang maramdaman natin ang katahimikan sa paligid. Wala kang dapat ipilit. Wala kang dapat itago. Ang mahalaga, narito ka at ligtas. Si Mara ay napahinga ng malalim. Ramdamang bigat na matagal niyang pinasan. Oo. Parang matagal na rin ako hindi nakakaramdam ng ganitong katahimikan. Parang unti-unti na rin ako nakaka-relax kahit may kaso pa rin. Si Luis ay tahimik lang, bahagyang ngumiti. Hindi naman kailangang magmadali, Mara. Ang mahalaga, narito ako para sa'yo. Para suportahan ka. Para may makasama ka sa pagharap sa lahat ng to. Habang naglalakad sa ilalim ng payong, napansin ni Mara ang simpleng kabutihan ni Luis. Ang pagpipilit
Ang tahimik na presensya at ang pakikinig kapag handa na siya. Hindi niya sinasabi sa kanya ang lahat ng nakaraan. Hinahayaan siyang magkwento kung kailan siya handa. Alam mo, Mara, malumanay na boses ni Luis. Isang araw mapapansin mo rin na hindi ka na natatakot magsimula ulit. Kahit sa simpleng paraan. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Si Mara ay napangiti ng bahagya. Siguro nga po. Parang kahit na maliit na bagay, parang napapawi ang kaba at lungkot na dala ko. Si Luis nakatingin sa kanya, bahagyang ngumiti. At sa bawat takpang, naroon lang ako. Hindi ko hihilingin sa'yo na bumalik sa nakaraan. At hindi ko rin hihilingin sa'yo na magmadali sa puso mo. Sa paglakad nila, huminto si Mara sandali sa kalsada. Tiningnan ang ulan sa paligid. Alam niyo, Attorney Luis, ngayon lang ako nakaramdam na parang may taong hindi magtatanong ng sobra. Hindi magtatanong tungkol sa lahat ng sakit ko. At ramdam ko lang na pwede akong huminga. Si Luis ay tahimik lang. Bahagyang napangiti. Minsan, ganun nga. Kailangan natin. Isang presensya lang na handang makinig. Na hindi humuhusga. Na nagpaparamdam na may kasama tayo sa pagharap sa buhay. Si Mara napahinga ng malalim. Bahagyang umiti. Salamat po. Para sa payong. Para sa presensya ninyo. Parang matagal ko na rin po kasing hinahanap ang ganitong katahimikan. Si Luis ay kalmadong tumingin sa kanya. Bahagyang umiti muli. Walang anuman, Mara. Basta tandaan mo. Dahan-dahan lang at bawat hakbang mo ay tama. Hindi mo kailangang madaliin ang puso mo. Ang mahalaga, narito ka at tigtas ka. Sa gabi habang umuuwi si Mara, napansin niyang matagal na rin siyang hindi umiiyak bago matulog. Ang puso niya na dati puno ng lungkot, galit at pangungulila ay unti-unti nang nagpapahinga. Ang bawat hakbang sa kaso, bawat payo at presensya ni Luis ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na may nakakaintindi sa kanya. Isang tao na hindi nagtatanong ng sobra, ngunit handang sumuporta. Si Mara ay huminga ng malalim at bahagyang umiti sa sarili. Parang okay na rin. Hindi pa tapos ang laban. Pero ramdam ko na may simula na ng bagong pag-asa. Si Luis tumayo sa tabi niya. Tahimik lang, ngunit ramdam ni Mara ang support at presensya. Hindi mo kailangang madaliin ang lahat, Mara. Dito lang ako sa tabi mo hanggang sa maging handa ka na. Habang masaya na sa bagong simula si Mara, nagpapalakas at unti-unting gumagaling. Habang natututong muling maniwala sa sarili, si Joel naman ay dahan-dahang bumagsak sa mundong dati kontrolado niya. Sa loob ng maliit na apartment, nakaupo si Joel. Nakayuko at ang kabit na dating kampanting ngumingiti sa bawat selfie ay tuluyan na siyang iniwan. Joel, sorry pero tapos na. Wala ka nang maibibigay sa akin. Wala ka ng pera. At wala na rin akong tiwala sa'yo. Malumanay pero matapang na sabi ng babae. Si Joel naluluha. Sa galit at pagkabigo, wala siyang masabi. Ang dating makapangyarihang lalaki sa mata ni Mara ngayon ay parang bata na lang na walang makapagtanggol. Pero hindi mo pwedeng iwan ako. Mahal mo rin ako. Nanginginig halos at sumigaw siya. Ngunit wala nang bumaling sa kanya. Ang dating sigla at suporta ng kabet ay wala na. Si Joel ay naiwan sa sariling kalungkutan at kawalan ng kontrol. Pakalipas ang ilang araw na wala ng trabaho si Joel. Ang mga boss at kasamahan na dati sumusunod sa kanyang yabang at impluwensya ay hindi na tumugon sa tawag at email niya. Ang bisyo, alkohol, sigarilyo at luho ay unti-unting kumakain sa kanya. At ang stress ng pagkawala sa trabaho at kabit ay nagdulot ng malubhang epekto sa katawan niya. Isang hapon, habang naglalakad sa kalsada, nahimatay si Joel. Ang katawan niya ay walang lakas. Ang mukha ay maputla at ang ulo ay parang mabigat na bato. Walang sino man sa mga dumaan ang nagpakita ng malasakit sa una. Ang katahimikan sa paligid ay parang nagdagdag sa sakit niya. May isang pedicab driver na nakakita at tumakbo palapit. Pare,
Sir, gisingin mo siya. Sir! Sigaw niya habang tinutulak ang pedicab papalapit kay Joel. Si Joel unti-unting nakabuka ang mata. Nanginginig. Saan? Saan ako? Ano nangyari? Bumulong siya at halatang disoriented at takot. Na-hypothermia ka ata pre at malubang dehydration. Kailangan ka nang dalhin sa ospital. Sabi ng driver. Habang sinasakay si Joel papunta sa pedicab. Sa ospital dumating ang doktor at tiningnan ang resulta. Sir Joel, kailangan po natin ng seryosong gamutan. Ang dugo at iba pa. Kung hindi ka agad magagamot, baka mas lumala ang kondisyon mo. Si Joel ay nakaupo sa kama, nanginginig at napapailing. Dok, paano po? Wala na akong pera at wala akong... Halatang nanluluha at natatakot. Ngunit wala nang nag-aalaga sa kanya. Ang kabet ay iniwan na siya at ang pamilya naman ni Mara ay wala na sa kanya. At siya mismo ay naiwan sa sariling pagkukulang. Si Mara sa kabilang panig ng lungsod, hindi alam ang nangyayari kay Joel. Ngunit sa puso niya, ramdam niya ang pag-ikot ng karma. Hindi siya nagagalak sa paghihirap ng iba. Ngunit alam niyang may hustisya sa bawat panloloko, sa bawat kasinungalingan na ginawa sa kanya. Samantala si Joel nakahiga naman sa kama, nakatingin sa kisame. Ang dating maalaga at mayabang na lalaki unti-unti nang nahihirapan. Unti-unting natututunan na ang bawat desisyon, bawat kasinungalingan ay may kapalit. Kung andyan lang si Mara, kung nakita niya ako siguro. Bumulong siya sa sarili, ngunit walang sagot. Ang diagnosis ay malubha, kailangan ng mahal na gamutan. Ang kanyang insurance sa dati sinisigurado niya ay hindi sapat at wala siyang pera. Ambisyo at stress ay unti-unting nagpatindi sa kondisyon niya. Isang nurse, tiningnan siya habang naglalakad sa paligid. Bagyang napapansin ang desperasyon sa mga mata niya. Sir Joel, kailangan niyo ng tulong na magbayad para sa gamutan. Sa kalsada sa ospital at sa bawat oras na lumilipas, natutunan ni Joel ang isang mabigat na leksyon. Na ang panilin lang, panloloko at ang pagmamalabis ay may kasunod na kaparusahan. Paano? Paano ko ito napabayaan? Bulong niya sa sarili. Kung hindi ko lang ginawa ang lahat ng mali, baka ibang nangyayari sa ngayon. Ngunit ang nakaraan ay nakatali sa kanya at ngayon nakaharap siya sa sariling karma. Walang pera, walang nagmamalasakit, walang kabit, walang kontrol. At ang katawan niya ay unti-unting bumabagsak sa bisyo at stress na sinumpa niya sa sarili. Ang buhay ni Joel sa isang iglap ay napalitan ng katahimikan at kawalang pag-asa. Sa ospital habang nakahiga sa kama, ang dating makapangyarihang lalaki ay natutunan na ang tunay na kapangyarihan, hindi nasusukat sa babae o kontrol. Ang karma ay dumarating na hindi inaasahang paraan. At ngayon, si Joel ang nakaharap dito na mag-isa. Si Mara naman sa kabilang panig ng buhay, unti-unting lumalakas at gumagaling. Si Joel sa kabilang panig ay natuto sa pinakamasakit na paraan. Ang karma tila malinaw sa bawat sandali ng kahinaan. Tahimik ang ospital, puti at malamig ang mga pader. Parang sumasalamin sa katahimikan ng puso ni Mara habang siya naglalakad sa hallway. Dala ang simpleng bag at isang maliit na bouquet ng bulaklak. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya paglapit sa kama ni Joel. Ngunit alam niya kailangan niyang harapin. Para sa sarili niya. Sa kabilang dulo ay nakahiga naman si Joel sa kama. Payat at mahina. Ang mukha'y maputla at ang mga mata ay halos walang sigla. Nang makita ni Mara ang kanyang dating asawa ay napahinto siya sa hakbang. Joel, may halong lungkot at pangunawa. Ngunit nananatiling matatag ang postura ni Mara. Si Joel naramdaman naman ang presensya ni Mara. Bahagyang tumaas ang ulo. Ang mata niya ay namumula, halatang may pinagdaanan at nagdurusa. Mara, patawad. Patawad sa lahat. Sa kasinungalingan. Sa panilin lang. Huminga ng malalim si Mara. Joel, ramdam ko ang sinasabi mo. Ramdam ko ang pagsisisi mo. Ngunit, pinatawad kita. Pero tapos na tayo. Hindi na pwedeng balikan ang nakaraan.
Pero Mara, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng to. Hindi ko alam kung paano babawiin. Hindi mo naman kailangan pumawi, Joel. Kailangan mo lang ay harapin ang sarili mo. At ang kinahinatnan ng ginawa mo. Hindi kita pinatawad para bumalik ka sa buhay ko. Pinatawad kita para makalaya rin ang puso ko. Si Joel nanginginig at bahagyang umangat sa kama. Mara, kahit papaano, kahit kaunti, alam ko na nagkulang ako. Gusto ko malaman mo na mahal pa rin kita. Kahit alam kong wala nang puwang sa puso mo. Joel, dati mahal din kita. Pero hindi ko na pwedeng balikan ang sakit at paninin lang. Masaya na ako ngayon. Masaya ako sa bagong buhay ko. Sa bagong simula. At yun ang mahalaga sa akin ngayon. Mara, naiintindihan ko. Naiintindihan ko at alam kong huli na. Joel, ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo. Sana'y matutunan mong pahalagahan ang sarili mo. At sana, matuto ka sa mga mali mo. Salamat, Mara, sa pagkakataon na mapatawad ako. Kahit alam kong hindi na ako karapat-dapat. Oo, Joel, pinatawad kita. Para yan sa sarili ko. Para makalaya na rin ang puso ko. Pero sana maunawaan mo, hindi na tayo babalik sa dati. Tapos na ang lahat. Masaya na ako ngayon. At yun ang mahalaga. Si Joel bahagyang bumuka ang bibig para sumagot. Ngunit hinarang niya ang sarili at napailing lang. Ang bawat luha niya ay puno ng pagsisisi. At ang bawat salita niya ay hindi na kayang baguhin ang nakaraan. Si Mara humarap sa pinto ng ospital. Huminga ng malalim. At bahagyang umiti sa sarili. Ang bawat takbang palabas ay puno ng determinasyon at bagong simula. Ang puso niya na matagal na nagdurusa ay unti-unting nakaramdam muli ng katahimikan at kalayaan. Si Joel nanatili sa kama, nakatingin sa pinto na nilalakad ni Mara. Ang dating makapangyarihang lalaki ay natuto sa pinakamasakit na paraan. Ang pagkawala ng tiwala, pagmamahal at presensya ng taong pinahalagahan niya. Makalipas ang 1 taon, wala nang gabing puno ng pag-iyak. Wala nang bigat na parang laging may nakapatong sa dibdib niya. Legal nang hiwalay si Mara. May papel, may perma, may desisyon ng korte. Pero higit pa roon ay may kapayapaan na siya. Sa gilid ng highway sa probinsya, may maliit na pwestong kulay dilaw at puti. Nakalakay sa itaas ang karatolang, Mara's Kitchen, Lutong Bahay, Lutong Puso. Hindi to ang grande. May 6 na mesa, electric fan na umiikot ng maingay, at mga halamang nakatanim sa paso sa labas. Pero buhay ito. May halakhakan. May amoy ng sinigang at pritong isda. May tunog ng kutsarang tumatama sa plato. At sa loob, nakangiti si Mara habang nag-aabot ng sukli. Salamat po, balik kayo bukas. Masiglang niyang sabi sa huling customer ng tanghali. Sa kusina ay abala ang tatay niya sa paghiwa ng gulay. Mas maaliwalas na ang mukha nito. Kumpara ng mga panahong sardinas lang at ulam, ang katahimikan ng kasama. Anak, ubos na agad ang kare-kare mo ah. Biro pa ng ama habang nagpupunas ang kamay sa apron. Napangiti si Mara. Secret ingredient ko yun, tay. Tiyaga? Hindi po. Pagbangon. Salamat anak. Para saan, tay? Na hindi mo ako pinabayaan kahit nasaktan ka na. Tay, ako ang dapat na magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal pa akong bago nagising. Sa labas ay may humintong itim na sasakyan. Hindi ito eksena sa barangay. Ilang beses na rin napansin ng mga kapitbahay ang pagdating ng kotse na halata namang mamahalin. Pero hindi ito nagdadala ng yabang. Tahimik lang itong pumaparada. Lumabas si Attorney Luis. Nakasuot ng simpleng polo at slacks. Wala ang corporate aura. Wala ang courtroom confidence. Ngayon ay may hawak lang siyang maliit na bungkos ng puting daisies. Pumasok siya sa kainan na parang ordinaryong customer. Good afternoon po. Bati niya sa ama ni Mara. Oh, attorney, maaga kayo ngayon na. Napakamot naman si Luis. Wala pong hearing At may gusto lang pong dalawin.
Mula sa counter na patingin si Mara, automatic ang pag-angat ng kilay niya. Pero may kasamang ngiti. Sir, reservation po ba? Isa lang po. Sa puso niyo. Attorney naman. Natatawa niyang sagot. Ang dami nakakarinig. Lumapit si Luis at inabot ang bulaklak. Para sa pinakamasipag na business owner sa probinsya. Tiningnan niya ang daisies. Simpleng bulaklak. Hindi imported. Hindi mamahalin. Pero sariwa. Totoo. Hindi ba kayo napapagod? Tanong niya habang tinatanggap yon. Sa'yo? Hindi. Hindi siya kinilig sa paraang dati. Hindi yung pilit. Hindi yung kapit sa ilusyon. Iba ngayon. May seguridad. May respeto. Lunch ka muna. Aya niya. Libre. Hindi ako pumapayag sa libre. Sagot ni Luis. Partner ako sa pagod mo. Napailing siya, pero mas lumawak ang ngiti. Habang kumakain si Luis sa isang sulok, napapansin niya kung paano itong tumingin sa kanya. Hindi nagmamadali, hindi mapaang-angkin. Parang hinahayaan lang siyang umusbong sa sarili niyang bilis. Lumapit siya sa mesa nito at matapos ang rush hour. Salamat sa pagpunta. Mas gusto ko talagang nandito. Sagot nito. Mas totoo ka rito. Hindi ka ba nahihiya? Milyonaryo ka na bachelor. Sabi ng mga chismosa. Bahagyang natawa si Luis. Kung pera lang ang basihan, matagal na sana ako may asawa. Tapos, bakit wala? Kasi naghihintay ako ng babaeng hindi ko kailangan para mabuhay. Pero pipiliin pa rin ako. Hindi siya agad nakasagot. Tumamang mga salita sa puso niya. Hindi bilang pressure, kundi bilang paalala. Luis, maingat niyang sabi. Alam mo namang hindi ako nagmamadali. Hindi rin naman ako. Sagot naman ito agad. Narito lang ako hanggat gusto mo. Tahimik silang nagkatitigan. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, hindi siya natatakot sa posibilidad ng pag-ibig. Bandang hapon, nagsara sila ng maaga. Sabay silang naglakad papunta sa maliit na burol sa likod ng barangay. Isang lugar na tanawang palayan at ang papalubog na araw. Tahimik ang paligid, may huni ng ibon. May amoy ng damo. Umupo sila sa isang lumang kahoy na bangko. Naalala mo? Sabi ni Luis. Nung una kitang makita sa opisina, nanginginig pang kamay mo nun. Akala ko babagsak ako nun. Hindi ka bumagsak. Hindi dahil malakas ako, kundi dahil may mga taong humawak. Napatingin siya sa ama niyang nasa malayo at nag-aayos sa mga paso sa labas ng bahay nila. Pagkatapos ay kay Luis. Salamat ha. Para saan? Sa hindi mo pagpilit. Sa hindi mo paghusga. Sa pananatili. Bahagyang ngumiti si Luis. Madali naman kasing mahalin ang taong marunong bumangon. Hindi siya sumagot agad. Pinanood niya ang araw na unti-unting lumulubog. Kulay kahel ang langit. Isang taon na nakalipas. Isang taon mula sa gabing nahuhulog ang cake sa sahig. Isang taon mula sa pagkadurog. Ngayon, wala nang durog. May marka pa rin, oo. Pero hindi na sugat. Kwento na lang. Masaya ka na ba? Tanong ni Luis ng mahina. Napaisip siya. Hindi dramatic, hindi maluha-luha. Simple lang. Oo. Hindi dahil may naliligaw sa akin ha. Hindi dahil may negosyo ako. Masaya ako kasi kaya ko na mag-isa. Tumango naman si Luis. At kung sakaling piliin mo hindi na mag-isa, tumingin siya rito. May liwanag sa mata niya at hindi na pagdepende kundi ng pagpili. Eh di bonus. Pareho silang natawa. Habang tuluyang lumulubog ang araw, ngumiti si Mara. Hindi dahil sa alaala ng sakit, kundi dahil sa lakas na natuklasan niya matapos yon. Mula sa babaeng nagtie sa dorm sa abroad, hanggang sa babaeng nanginginig sa harap ng korte, hanggang sa babaeng iniwan ng gate nang hindi lumilingon. Ngayon, isa na siyang babaeng tumitingin sa kinabukasan ng walang takot. Hindi na siyang babaeng nasaktan. Isa na siyang babaeng bumangon. At sa tabi niya, may lalaking hindi nagmamadali. Handa lang maglakad kasabay niya.
Sa gitna ng kulay kahel na langit, maraang hinawakan ni Luis ang kamay niya. Hindi siya umatras. At sa unang pagkakataon, sa pagkahawak na yon ay hindi pangako ng pag-asa, kundi simula ng panibagong kabanata. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.